So, ang topic po natin ay pinamagana ko pong maging matalino sa pagpili at desisyon mo sa buhay. So, napakahalaga ngayong 2025, maging matalino tayo sa pagpili at desisyon sa buhay. Kasi sa iyong pagpili, sa iyong desisyon, doon tatakbo ang iyong magiging buhay ngayong 2025. Sabi nga, nasa atin po yung pagpili. Binigay po sa atin ng Diyos yan eh. Kalayaan po natin na piliin kung ano po yung gusto nating piliin at kung ano yung desisyon na gusto nating gawin sa buhay natin. Kasi tayo po ay binigyan nga po ng Diyos ng kalayaan. Kaya hindi po tayo pwedeng pigilan, di ba? Maging kung minsan yung ating mga magulang, pagkamat ito po yung kagustuhan ng ating mga magulang, dahil po yung mga tao may sapat na pong edad. Kung minsan hindi na po mapigilan ng mga magulang yung mga pagpili ng mga anak o desisyon ng kanilang po mga anak. So, ganun po tayo binibigyan ng Diyos ng pagkakataon ngayong 2025. At naniniwala tayo ang 2025, ito po yung panahon, ito po yung taon na patuloy na biyaya at pagpapala at pagkakataon na ibinibigay ng Diyos sa buhay po ng bawat isa po sa atin. At kung paano magiging matagumpay at magiging masagana at magiging maayos yung buhay natin, ngayong 2025, nasa atin po yung pagpili at desisyon. Amen! Amen. Hindi po doon sa katabi mo. Kasi buhay mo yan, kaya napakalaga na maging matalino ka. Kasi kapag hindi ka naging matalino, ikaw po yung lugi, di ba? At kung titignan po natin yung kwento ng Bible, sa binasa natin talata, sabi niya po dyan sa 19, balikan pa lang po, saksi ko ang langit at ang lupa. At ngayon, inilalahat ko sa iyo ang buhay o kamatayan, pagpapala o sumpa. Kaya piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong mga lahi ay mabuhay ng matagal. Sabi nga na doon po yung pagpili natin, saksi po ang langit at ang lupa, buhay o kamatayan, pagpapala o sumpa. Kaya doon sa mga pagpili mo, sa mga desisyon mo sa buhay, napakahalaga po nito na gawin mo sa buhay mo upang yung biyaya, yung pagpapala ay maganap sa buhay po natin. So, unang point na binigyan ko pong diin dyan, una sabi nga sa buhay po natin, piliin ang Diyos sa lahat ng bagay. So, napakahalaga yung pangunahin sa buhay po ng tao, yung Diyos. Para hindi ka magkamali sa iyong mga pagpili, sa iyong mga desisyon, sa iyong buhay. Amen! Kasi kapag wala po yung pangunguna ng Diyos sa buhay po natin, kung minsan maliligaw po tayo ng landas. Kung minsan magkakamali po tayo ng ating mga gagawin. Kasi wala po yung Diyos. Kaya napakahalaga sa lahat ng bagay na gagawin po natin, nandun po yung pangunguna po ng Diyos. Diyos muna, bago po yung lahat ng bagay. O magandang sabihin, bago mo desisyonan yung isang bagay, ipanalangin po muna natin ito sa Diyos. Amen! Kasi ang Diyos po yung nakakaalam ng lahat ng bagay na mabuti at makakabuti sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Ang binagay nga po sa verse 28, ang sabi niya, ibigin niyo si Yahweh. Mahalin po natin yung Diyos. Siya po yung ating dapat na maging pangunahing minamahal sa buhay natin ngayong 2025. Amen! Amen. Kung may asawa ka, pangalawa lamang po sila. Amen! Kung may boyfriend ka, girlfriend ka, pangalawa lamang po sila. Kung may hanap buhay man po tayo at negosyo, pangalawa lamang po yun. Amen! Kung tayo may mga estudyante o ano po yung ating ginagawa, pangalawa lamang po yun. Ang dapat maging unahin po natin sa buhay natin na mahalin, walang iba kundi yung Diyos. Amen! Kasi kung noong 2024, hindi po si Jesus yung una sa buhay po natin, sa puso natin. Sikapin po natin, this year 2025, siya po yung talagang una. Sabi nga ng kautusan, ibigin mo yung Panginoon mong Diyos ng buong puso. Siya po yung una. Na dapat mahalin, na dapat paglagakan ng ating buhay bilang isang mananampalataya po ng Diyos. Kasi naniniwala po tayo, kapag minahal mo yung Diyos ng una sa puso mo, ang Diyos po ay magmamahal din po sa buhay po ng bawat isa sa atin. Kung siya po yung number one sa buhay natin, tayo din po yung number one sa puso po ng Diyos. Amen!
Madami po kasing mga pagkakataon kung minsan na pinapahintulutan ng Diyos upang makita niya kung gaano po natin siya kamahal. O siya po talaga yung pinipili natin na maging pangunahin ng buhay ng bawat isa po sa atin. At napakahalaga, mula po doon sa mga bagay na yon, sa ating mga pagpili, sa ating mga desisyon, siya po talaga yung mapatunayan po natin na number 1 sa puso at buhay ng bawat isa sa atin. Amen po ba doon? Yes. At mismo, lagi natin nababanggit itong talata na Matthew chapter 6 verse 23. Nasabi niya dito, ngunit higit sa lahat ay bigyan halaga ninyo ang kaharian ng Diyos. So sabi nga dito, higit sa lahat, bigyan natin ng halaga ang Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. Kasi naniniwala tayo na ang Diyos po ang nagbibigay ng ating buhay. Amen po ba doon? Kung loloobin ng Diyos, mabuhay ka, mabubuhay ka. Kung di na po loloobin ng Diyos na mabuhay ka, wala po tayong magagawa. Naniniwala din po tayo na Diyos ang pinagmumula ng lahat ng bagay sa ating pong buhay. Yung lakas natin, yung talino natin, yung abilidad natin, yung lahat ng nasa iyo, yan po ay galing sa Diyos. Biyaya po yan sa atin ng Diyos. At ang pangako niya, kapag inuna mo yung Diyos at nabuhay ka ng ayon sa kanyang kalooban, nasabi niya, ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Kaya pong ibigay. Amen! Kaya ibigay ng Diyos yung lahat ng pangangailangan natin this year 2025. Kasi naniniwala tayo kung napagpala po tayo ng Diyos ng 2024, kaya po tayong pagpalain ng Diyos ng 2025. Amen! Dahil ang Diyos po natin, hindi po siya nagbabago. Siya po yung Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Kaya kung paano tayo sinamahan, iningatan, ginabayan, pinagpala, sa taon 2024, kaya din po na tayong ingatan, gabayan, pagpalain ngayong 2025. Kung siya po yung maging pangunahin ng buhay ng bawat isa po sa atin. Madaming mga kapahawanan upang may pakita natin yung may pakita po natin na ang Diyos ang pangunahin sa buhay natin. Una, pagkagising mo pa lang sa umaga, napakahalaga na ang Diyos ang maging pangunahin na po ng buhay natin. Tayo po yung nananalangin na sa kanyang paanan. Amen po ba doon? Amen. Kasi kung minsan ang pangunahin, lalo na po ngayon sa mga papasok na po sa eskwelahan, inuuna po yung aldero. Kasi magsasayang. So, hindi po masama magsayang. Unahin mo muna yung Diyos. Diyos, salamat po. Ako po yung nagising. At dalangin ko po na yung patnubay mo, yung biyaya mo, yung pagpapala mo. Yung po bang gano'n? Hindi yung pagkagising mo, tumatakbo ka na, hindi ka man lang pagpasalamat, hindi mo man lang kinilala yung Diyos sa buhay mo pagkagising mo sa umaga. Di ba? So, mga simpleng kapakaalan po yun. Subalit, napakahalaga na mula po sa maliliit na bagay, na ipapakita po natin na yung Diyos ang pangunahin sa ating po mga pamumuhay. Amen po ba doon? Maging lalo na po sa salita ng Diyos, sabi ko nga napakahalaga na yung mga pamumuhay natin ay alam po natin na ito po ay kalooban po ng Diyos. Maging sa pananambahan po natin, sa gawain po ng Diyos. Sabi ko nga, kung tayo po ay binigyan ng Diyos ng pitong araw sa isang linggo, yun man lang linggo, dagdagan po natin yung pagbibigay po natin ng panahon sa Diyos. Kasi nasanay po tayo na tayo po'y dumadako sa mga gawain ng Diyos tuwing linggo lang. Alam niyo po, may gawain po tayo ng Friday. May gawain po tayo ng Saturday. Naniniwala po tayo na kapag lagi natin inuuna yung Diyos at ginagawa yung kalooban ng Diyos, yung biyaya at pagpapala ng Diyos ay patuloy na ipagkakaloob pa sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Amen! Kung yung dumadalo ka ng linggo, pinagpapala ka na ng Diyos. Lalo na po kaya kung dadalo ka pa ng Friday, dadalo ka pa ng Saturday, o kaya may mga activities po tayo sa gawain po ng Diyos. Amen! Lalo na kung makakalulog pa po tayo ngayong 2025. Magdadala pa po tayo ng kaluluwa sa paanan po ng Diyos. Alam niyo po ba yung pinakamahalaga sa puso ng Diyos? Na mapapasaya mo yung Diyos? At may papakita mo na mahal mo yung Diyos? Yung makapagdala pa po tayo ng isang kaluluwa sa paanan po ng
Diyos. Amen! Kasi sabi po ng Bible, kapag may isang kaluluwa na nadala ka sa Panginoon, libo-libong mga anghel ang nagkakatuwa doon sa langit. Lalo na kung asawa mo yan, anak mo yan, magulang mo yan, hindi lang po ikaw yung masaya. Higit sa lahat, masaya po yung Diyos. Dahil ipinakita mo yung pagmamahal mo sa Diyos at ginawa mo yung kalooban po ng Diyos. Amen po ba doon? Kaya sa buhay po natin, sabi nga, dapat una po yung Diyos ngayong 2025. Upang yung, sabi nga, mga pangako ng Diyos, yung mga pagkapala ng Diyos, ay patuloy at patuloy na dumaloy sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Sapagat yan po yung kalooban po ng Diyos na ibigin po natin siya ng buong puso, ng buong isip, ng buong lakas, at ng buong kaluluwa. Pangalawa, sundin po natin yung kanyang mga utos. Sundin ang kanyang mga utos. Alam niyo po ba kung bakit ibinigay yung salita ng Diyos upang maging gabay po natin at patnubay sa ating pong mga pamumuhay? Kumbaga sa pamumuhay natin dito sa mundo, hindi pwedeng mabuhay ka na walang gabay. Halimbawa, ikaw po ay nabubuhay dito sa ibabaw ng lupa. Napakahalaga. Alam po natin yung mga palatuntunan kung paano dapat mabuhay bilang isang tao. At minsan, naalala ko yung isang napakagandang experience sa buhay ko. Doon po kasi sa Mandaluyong. Nakasulat po doon, bawal tumawid. May nakikita ako mga tumatawid. Tumatawid. Alam po ninyo yung mga Pilipino. Basta minsan yung bawal. Yun po yung ginagawa. So, dahil madaming tumatawid, nakitawid din po ako. Pagdating pala doon sa kabila, may mga pulis. Sabi niya, ano gusto mo? Magmulta o magwalis? May punishment. Kasi, nandun po yung palatuntunan na dapat natin gawin. Sabi ko hindi po exempted, na hindi po natin pwedeng sabihin na wala po tayong punishment dahil hindi natin alam yung palatuntunan. Kundi sabi nga, napakahalaga bilang isang tao na nabubuhay dito sa ibabaw ng lupa, alam po natin yung mga palatuntunan ng ating bansang Pilipinas. Kasi kapag hindi mo alam, may penalty, may punishment. Ay, pasensya na po, hindi ko alam. Ay, hindi pwede. Lumabag ka nagkamali ka, kaya kinakailangan magbayad ka o magwalis ka. Kasi kung ginagawa nila hindi. Ganon din po sa palatuntunan ng Diyos. Buhay o kamatayan, pagpapala o sumpa. Kapag sinunod mo yung utos ng Diyos, blessing. Kapag tumalikod ka at sinaway mo yung kalooban ng Diyos, sumpa. Kaya, maging sa pamumuhay natin bilang isang mananampalataya ng Diyos, napakahalaga na malaman po natin yung salita po ng Diyos. Upang yung mga biyaya, yung mga pagkapala, ay dumalo sa atin at maiwasan po natin yung mga bagay na hindi dapat maganap sa buhay po natin. Binagit nga po diyan sa Landawi, sabi niya, sundin siya at manatiling tapat sa kanya upang kayo at ang inyong saling lahi ay mabuhay ng matagal sa lupaing ipinangako niya sa inyong nilulong, sina Abraham, Isaac at Jacob. Ang sabi po diyan, sundin siya at manatiling tapat. So, napakalaga na sinusunod po natin yung salita po ng Diyos. Upang sabi nga mula doon, yung tayo po ay mabuhay, tayo po ay pagpalay ng Diyos, ay maganap at matupad sa atin ngayong 2025. Sa aklat po ng Deuteronomy 30 verse 11, ang sabi po dyan, ang kautosang ibinibigay ko sa inyo ngayon ay hindi naman napakahirap sundin at unawain. Wala ito sa langit, kaya hindi na ninyo dapat itanong, sino ang aakyat sa langit para sa atin upang kunin ang kautusan upang marinig natin ito at may sagawa. Wala rin ito sa ibayong dagat, kaya hindi ninyo dapat itanong, sino ang tatawid sa dagat para sa atin upang kunin ang kautusan upang marinig natin ito at may sagawa. Napakalapit ng kautusan sa inyo, nasa inyong mga labi
at nasa inyong mga puso, kailangan lang ninyo itong tuparin. Amen. Sabi dito, napakalapit ng kautusan sa inyo, nasa inyong mga labi at nasa inyong mga puso. Kailangan lang ninyo itong tuparin. Amen po ba daw? Yung salita ng Diyos, nasa labi na po natin, nasa puso na po natin. At kung titignan po natin, kung paano po ito nasa puso mo na, ilang taon ka na mananampalataya ng Diyos? Yung ba, sinabi mo ng 10 taon. Palagay niyo po ba sa 10 taon, wala pong nailagay sa puso natin na salita ng Diyos na dapat nating maintindihan, maunawaan, at dapat po nating sundin. So, ang kinakailangan lamang po talagang gawin ng tao, yung tao, sundin yung kanyang mga utos. Sumunod tayo. Upang yung mga pangako ng Diyos, upang yung mga pagpapala ng Diyos, upang yung mga lahat ng bagay na nakalaan sa atin ng Diyos ay makamit at matupad sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Kasi yung iba, sabi nila, gusto ko, pagpalain ako ng Diyos. Ang tanong doon, sinusunod po ba natin yung utos ng Diyos? Ginagawa po ba natin yung salita po ng Diyos? Hindi naman pwede na hindi ka sumusunod sa Diyos, gusto mo, pagpalain ka ng Diyos. Amen po ba doon? Kumbaga sa sinasabi mo, ayaw kumahuli ng pulis, lumalabag ka lang sa batas. Hindi pwede yun. Hindi ka uhulihin ng pulis kung hindi ka lumalabag sa batas. Kaya kapag lumalabag ka sa batas, 100% uhulihin ka po ng pulis. So, kung paano po may palatuntunan sa mundo na to na dapat nating sundin upang mabuhay po tayo ng malaya, mabuhay po tayo ng mapayapa, mabuhay po tayo ng masagana, ganon din po yung buhay natin bilang isang mananampalataya ng Diyos. Kaya po naibigay nga po yung Biblia. Ito po yung mabuting balita ng Diyos na ibinibigay sa lahat ng mga taong nilikha po ng Diyos. Kaya sabi po ng isang talata na sinulat po ng aklat po ng Juan, saliksikin ninyo ang bawat kasulatan sapagkat ito yung nagpapatotoo tungkol sa ating Panginoong Jesus. Kaya kapag nagbasa ka ng Bible, maintindihan mo yung salita ng Diyos, maunawaan mo yung kalooban ng Diyos, malalaman mo yung mga pangako ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. Kaya mahalaga, maging gabay po natin yung salita ng Diyos. Sabi po ni King David, ang salita mo ay isang tanglaw na sa akin ay patnubay, liwanag na tumatanglaw sa landas ko na dadaanan. Napakaganda na may salita po tayo ng Diyos sa paglakad natin ngayong 2025. Amen po ba doon, mga kapatid? Kasi napakahirap na lumakad ka sa madilim na buhay. At naniniwala tayo, yung salita ng Diyos, ito po yung ilaw, liwanag ng buhay natin ngayong 2025 upang mabuhay tayo ng mapayapa. Pansinin po natin, kapag po yung tao naglalakad ng maliwanag, di mapayapa ka naglalakad? Kung punta, di ka naglalakad. Masaya ka naglalakad kasi maliwanag. Subalit kapag naglalakad ka ng madilim, di ba sa isip mo pala magulo. Paano kaya ito madilim? Paano kaya makikita yung dadaanan ko? Paano kaya napakahirap paglakad po sa madilim na buhay? Kaya nga po may salita po ng Diyos na sabi niya, ang salita mo isang tanglaw na sa akin ay patnubay, liwanag na tumatanglaw sa landas ko na dadaanan. Sa paglandas natin sa 2025, mahalaga na sundin po natin yung salita po ng Diyos. At sa Bible, lagi natin napapakinggan, kung sinusunod ko lang yung aking mga utos, pagpapala sana ay dadaluin sa iyo. Amen! Kaya gusto po natin dumaloy po yung salita ng Diyos, yung pagpapala ng Diyos, sundin po natin yung salita po ng Diyos. Sundin po natin yung salita ng Diyos at mula po doon, patuloy na dadaloy sa atin yung biyaya at pagpapala sa 2020. Kaya mahalaga po yun. Una, piliin natin ang Diyos. Pangalawa, sundin natin ang kanyang mga utos upang mula doon, tayo po ay mabuhay ng papayapa, masagana, at puno-puno po ng pagpapala. At lagi ko sinasabi, ang salita ng Diyos ay simple at maliwanag. Pag sinabi niya huwag, huwag talaga. Yung tao kasi hindi eh. Pag sinabing bawal, hindi. Testing mo. Gusto mo na mauntog bago magising. Di ba? Ganun po kasi yung mga tao eh. Gusto mo na mauntog bago magising. Eh sinabi na ng Diyos,
Kung gagawin yan, testingin ko nga. Kung totoo. Kaya kapag nakatulog, patawan. Ganun na lang ba? Sabi po ng iba, yung experience daw ay the best teacher. Eh, pwede ka naman maging matalinong teacher na hindi ka dadami sa experience eh. Madami naman patuto sa Bible eh. Amen. Makita natin yung mga patuto ng mga lingkod ng Diyos. Nung sila yung sumusunod sa kalooban ng Diyos, patuloy silang pinagpapala, iniingatan, ginagabay sila ng Diyos. Subalit kung sila yung maligaw at lumayo sa kalooban ng Diyos, ano pong naganap sa buhay nila? Napahama. So, sabihin na po natin, sila po ay mga buhay na po na patotoo. Huwag na po natin silang gayahin. Sabi naman po ng mga magulang, anak, nauna na ako sa iyo. Alam ko na yung papuntang kaliwa sa papuntang kanan. Kaya kita ay pinapaalalahanan. Di ba sabi ko sa mga magulang yan? Sabi naman po ng mga anak, Nay, ba't hindi tayo nagkasalubong? Pabalik na ako yun. So, kung minsan, may mga ganong mga kwento ng buhay. Gusto, yung mga anak, hindi basta-basta naniniwala doon sa mga pinapayo ng mga magulang. Kasi ang palingin po ng mga anak kong minsan, matalino po sila. Di ba? Kung minsan, alam nila yung kaliwat kanan. Hindi nila alam na mas magaling po yung mga magulang nila. Kasi nakita na po nila eh. Nasa na po nila. Kung paano ba, buhay, mabuhay, may asawa, na ikaw ng anak, may mga po, na-experience na po nila, ikaw hindi pa. Kaya ang maganda mong gawin, makinig ka. Sabihin mo nga sa iyong katabi na kabataan, makinig ka sa magulang mo. Kasi mas maano po sila experience. Kaya nga po may gabay po tayo, yung Bible. Makinig tayo sa salita ng Diyos, hindi natin yung salita ng Diyos, upang mula doon, wag po tayo maligaw po ng landas, upang hindi tayo mapahama, kundi yung biyaya, yung dumalo sa atin, hindi po yung sumpa. Kaya sa bawat gagawin po natin, sa bawat pagsunod natin, isipin po natin, sa pagsunod ko ba na doon sa Diyos, sa paggawa ko ba nito, sigurado kaya yung pagpapala. O kaya, sa mga gagawin ko na to, nandun kaya yung pagpapala ng Diyos. Amen. Sabi nga po ng mga magulang natin, bago magawin yung isang bagay, pakaisipin mo muna ng 10 beses. Kasi kapag hindi pala blessing. Yung naging pagpili mo sa kandisyon mo, sumpa pala. So, sino po yung tatanggap po nun? Siyempre, ikaw. Kasi desisyon mo yun eh. Pagpili mo yun eh. Pero kapag pinag-isipan mo yun ng matagal, sigurado to. Kalooban ng Diyos to. Kaya mula doon, makita mo, blessing yung magiging bunga po nito sa buhay natin. So, yung pangatlo, sabi nga sa ating pagpili at desisyon, kinakailangan na aayon sa salita po ng Diyos. Ito po yung pinaka-check and balance po natin. Sabi ko nga kanina, yung salita ng Diyos mahalaga. Sabi po sa aklat po ng Joshua 1:9. So, basahin po natin. Hanggang 1-8 muna. Basta magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob, sundin mo mabuti ang buong kautusan ibinigay sa iyo ni Moises. Huwag kang susuway sa anumang nakasaad doon at magtatagumpay ka saan ka man magpunta. Huwag mo maniligtaang basahin ng aklat ng kautusan, pagbulay-bulayin mo yon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nasaad doon. Sa gayon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. So sa buhay po natin, napakahalaga sa ating pagpili, sa ating mga desisyon, ginagawa sa salita po ng Diyos. Kasi kapag hindi, wala po doon yung salitang tayo daw po ay magiging masagana at matagumpay ang ating pamumuhay. Kung gusto po natin maging matagumpay, masagana yung ating pamumuhay, kinakailangan yung ating pagpili at desisyon na ayon sa salita po ng Diyos. Kasi napakasimple lang talaga eh. Yung mabuhay na mapayapa, mabuhay na masagana, mabuhay na matagumpay, basta tayo po'y lumakad lang sa ayon sa salita po ng Diyos. Wala naman po sikreto ng isang totoong matagumpay na tao. Kasi naniniwala po tayo lagi, binabagit ko yung buhay galing sa Diyos.
Yung talino galing sa Diyos. Yung biyaya galing sa Diyos. Lahat ng nasa iyo galing sa Diyos. At kapag yung tao nagmalabis sa buhay, nawawala din po yun. Amen po ba daw? Kapag yung tao humiwalay sa salita ng Diyos, yung lahat ng biyaya, lahat ng pagpapala na ipinagkatiwala sa kanya ng Diyos, pwedeng mawala po yung lahat ng bagay. Sana sabi ko, walang tao matalino na hindi bumagsak yung buhay. Sana walang mayaman na hindi naghihirap yung buhay. Sana walang hanapin ng dating napakapulubin. Ngayon, masagana yung buhay. Wala po kasi doon dahil matalino ka, maabilidad ka, mayaman ka, magiging masagana, magiging matagumpay ang buhay mo. Maliban, nasamahan po tayo ng Diyos sa ating pamumuhay bilang isang mananampalataya ng Diyos. Kaya sabi dito, huwag mong kalulitang basahin ang aklat ng kautusan. Pag bulay-bulayan mo yun, at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa gayon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Pag sinabing pag bulay-bulayin, ito po yung nagbibigay ng check and balance sa ating kaisipan. Kasi yung desisyon po kasi, yung pagpili at desisyon, sa isip pa lang, kinakailangan nababalansin na po natin. Nagkakaroon na tayo ng tamang pagpili at desisyon. Kasi yung isip ng tao, ito po yung magkukuman sa buhay natin upang gawin po natin yung isang bagay sa buhay natin. Kasi sa isip ng tao, diyan po pumapasok yung kaisipang magaganda. Diyan din po pumapasok yung kaisipang pangit. Amen po ba doon? Na sa buhay ng tao, nandiyan po talaga yung battle sa buhay ng isang tao. Kaya kapag nakapag-isip siya ng tama po yung kanyang ginagawa. Amen po ba doon? Pero kapag nakaisip siya ng masama, at yun po yung kanyang ginawa, mali po yung kanyang nagawa. Kaya doon sa isip pa lang, napakahalaga, nandun po yung salita ng Diyos na pinagbubulay-bulay natin upang mula doon, hindi po tayo magkamali ng ating mga pagpili at desisyon. Kasi may salita ka ng Diyos. Pero kapag wala kang binubulay-bulay na salita ng Diyos, kapag naisip mo, agad ginagawa. Wala po tayong pambalanse. At kapag nagkamali ka na, saka mo pala maisip, bakit ko ba naisip yun? Bakit ko ba nagawa yung mga bagay na yun? Kaya mula doon, nandun po yung salitang pagsisisi. Wala, di ba? Nagawa mo Kasi wala pong nakatalim sa ating kaisipan. Wala pong pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos sa ating mga kaisipan. Kung bakit hindi po tayo nakapag-desisyon ng tama, hindi po tayo nakakagawa ng tama, at mula po doon, nakakagawa po tayo ng mga pagkakamali. Subalit, kapag yung salita ng Diyos, binubulay natin, nasa puso natin, nasa isip natin, mula doon, nasusunod natin, at natutupad natin yung salita ng Diyos. Kaya mula doon, yung kasaganaan, yung tagumpay ng pamumuhay, ay makakamit ng buhay ng bawat isa sa atin. Kaya sa year 2025, nasa atin po yung pagpili at tamang desisyon. Amin po ba doon? Sapagat sabi nga mula doon, nandyan po yung pagkapala o nandun po yung sumpa o buhay o kamatayan. And last verse, sabi po dyan sa 9, tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob, huwag kang matakot o mawawala ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh na yung Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. So, ito po yung pangako sa atin ng Diyos. Sabi niya, tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob at huwag kang matatakot at huwag kang mawawala ng pag-asa. Pasilin po natin, una, sabi dito, magpakatatag ka, lakasan mo ang iyong loob, huwag kang matatakot, huwag kang mawawala ng pag-asa. This year, 2025, sabi nga dito, magpakatatag po tayo. Kung paano tayo nagpakatatag sa 2024, lalo po tayo magpakatatag ngayong 2025. Kasi sa buhay po natin, kwentuhan lang, yung problema hindi lumiliit, kundi dumadami. Yung pagsubok hindi siya kumakonte, kundi dumadami. Yung problema hindi siya kumakonte, kundi dumadami. Amen! So, kinakailangan, kung paano noong 2024, naging matatag ka, dapat maging matatag ka ngayong 2025. Amen! Pangalawa doon, sabi niya dito, lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang panghihinaan ng loob. Kung paano ka iningatan, ginabayan, pinagpala ng Diyos sa 2024, kaya din po tayong ingatan, gabayan, pagpalay ngayong 2025. Kaya huwag kang panghinaan ng loob. Alalahanin mo doon, salamat dahil alam po kung
kung paano mo ako pinagtagumpay sa mga problema at pagsubok ng 2024, kaya mo akong pagtagumpayan ngayong 2020. Huwag po tayong panghinaan ng loob. Amen! Yun nga, buhay ka matay, napagtagumpayan mo kayo. Konting pagsubok lang. Nanghihina ka ng loob. Kasi kumisan yun po yung tao nakakalimutan niya yung unang ginawa sa kanya ng Diyos na sa kabila ng mga mabigat na problema at pagsubok, hindi siya pinabayaan ng Diyos ngayon. Konting bagay lang, pinanghihinaan na siya ng loob. Kasi may emosyon nga po yung tao. Kaya lang, alalahanin mo yung ginawa sa ng Diyos sa 2024. Hindi ka niya iniwala, hindi ka niya pinabayaan, kaya dapat huwag kang panghinaan po ng loob. Ano pa? Huwag kang matatakot. Sa Bible, wala pong sinabi ang Diyos na matakot. Kasi ang takot, kawalan daw po ng lubusang pagmamahal natin sa Diyos o pagtitiwala sa Diyos. Kundi ang mababasa po natin sa Bible, huwag kang matakot. Huwag kang mabalisa. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Sabi niya doon, huwag. Yung tao, nababalisa. Natatakot. Ano pa? Nangangamba sa buhay. Alam niyo po, sabi ng Bible, huwag kang matakot. Ano man po yung sitwasyon na dadaanan po natin ngayong 2025, huwag po tayo matakot. Kung naniniwala ka na hawak ng Diyos yung buhay mo, wala kang dapat na ikatakot. Kung mabubuhay ka ng 80, kahit ano yung maganap sa mundo na to, mabubuhay ka ng 80. Amen! Bagamat sa tao, tumagin po talaga yung takot. Lalo na nung COVID, di ba? Masyado po yung takot na inilagay sa isip at buhay ng isang tao. Subalit, makikita natin, bagamat yung iba, dumaan po ng COVID, hindi sila namatay. Kasi wala pa po doon yung panahon itinakda sa kanila ng Diyos. Subalit, kapag nakatakda ka ng mamatay, kahit hindi ka natatakot, mamamatay ka. Amen! Nakatakda ka na kasi. Yung kamatay ng tao, nakatakda po yan, kaya hindi ka dapat matakot. Sabi nga ni Isaiah, sa mga Isaiah, diba? Kasama sa dagat, di ka manulunod, di ka masako, di ka masusunod. Kasi kasama po natin ng Diyos at wala pa po tayo sa panahong itinakda sa atin ng Diyos. Kaya sabi niya, huwag kang matatakot at pahuli, huwag kang mawawala ng pag-asa. Yan, yun po yung pinakamahalaga, huwag kang mawawala ng pag-asa sa buhay. Ano po yung sitwasyon, ano man yung panahon, o ano man po yung nagaganap sa buhay mo, huwag kang mawawala ng pag-asa. Isang magandang halimbawa po dyan, si King Hezekiah. Ito po yung maganda natin po halimbawa, si King Hezekiah. Si King Hezekiah, bagamat sinabi na po sa kanya ng lingkod ng Diyos at ipinasabi na po ng Diyos, sabi niya, ayusin mo na yung buhay mo, magpaalam ka na sa pamilya mo, magpaalam ka na sa nasasakupan mo, kasi mamamatay ka na. Si Hezekiah, hindi po siya sumuko. In last 2 minutes, hindi siya nawalan po ng pag-asa. Ginawa niya, nag-pray. Nung siya manalangin at nakita ng Diyos yung kanyang pagluha, ang Diyos ay nahabag sa kanya pong buhay. Kasi sabi ni King Hezekiah, Panginoon, nakita mo kung paano ako lumakad, namuhay sa ayon sa iyong dakilang kong kalooban. At kasi yung sakit niya, kumbaga sa panahon po natin ngayon, maligna, nagkabukol. Hindi na pwedeng galawin. Stage 4, o stage 5. Kaya nagbibilang na po siya ng bilakubuan ligbo na lang. Kaya lang, ang sabi sa kanya ng Diyos, noong mapakinggan ng God yung kanyang panalangin at nakita yung kanyang pagluha, ang sabi niya sa kanyang lingkod na si Propeta Isaiah, tumalik ka, sabi niya. Sabihin mo sa kanya, mabubuhay pa siya ng 15 taon. Hindi lang po 15 araw, 15 buwan, kundi 15 taon. Sa Diyos, sabi nga, dapat huwag tayong mawawala ng pag-asa. Amen po ba doon? Kung minsan dumadating po tayo bilang tao sa ganitong sitwasyon, lalo na may mga financial crisis. Kung minsan nalulungkot tayo, nawawalan po tayo ng pag-asa bilang tao, di ba? Subalit, sabi nga, in last 2 minutes, ang Diyos ay gumagawa po ng himala. Maging sa mga pagkakasakit sa buhay po natin, huwag tayong mawawalan po ng pag-asa. Kahit sa huling sandali ng buhay natin, kayang gumawa ng himala ang Diyos sa buhay natin. Amen! Maging sa mga pag-apply po natin ng trabaho, anak buhay. Sabi nga, huwag kang mawawalan ng pag-asa. Ang Diyos may tamang inilaan sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Huwag po tayong mawawalan ng pag-asa.
Diba, estudyante ka, huwag ka mawawala ng pag-asa na ikaw ay makakatapos ng iyong pag-aaral. Amen! Bagamat minsan, mahal mo talaga yung teacher mo. Bakit ano siya ulit? Second year. Kasi mahal niya yung kanyang teacher. Kasi hindi pala pumasa. So, may tamang panahon, graduate ka din. Amen! So, ang mahalaga doon, huwag tayong mawawala ng pag-asa. Nag-pray ka, Lord. Bigyan mo naman po kami ng magandang bahay. So, huwag kang mawawala ng pag-asa. Manalangin ka. Amen! At ito may tamang panahon upang tugunin yung lahat ng bagay na ating mga pangangailangan. And last, sabi dito, sapagkat akong si Yahweh, na yung Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Yung Diyos, nung nangako siya sa buhay natin, mula nung tayo ay silang hanggang sa tayo po ay mawala ng buhay. Yun po yung pangako sa atin ng Diyos. Kaya sabi niya dito, ang Diyos ay kasama po natin. Maging sa Matthew 28, sabi niya, ako'y kasama niyo palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Maging sa buhay po ni Apostol Pablo, sabi niya, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Amen!